psychologists, okay? And psychiatrists, ayan. Sila kasi yung may mga specialization sa utak at sa pag-ugali ng tao. So, ginagamit nila yung DICE model for behavioral problems in dementia. Ano ba si D, si I, si C, si E? Si D, yun yung describe. Ano yung i-explain mo dyan? Describe the situations where problems, behaviors occur and their context. Yung nga sabi ko na, okay, example natin. Dok, isang araw bigla na lang nagsisigaw, nakita lang yung mga yung mga wire ng kuryente doon, nagsisigaw, iyak na iyak at sabi may ahas. Yun yung konteksto. Kung pinagsisigaw niya, nagwawala siya. Pecha, anong buwan, anong araw, gaano kadalas nangyari. Explain ninyo. Sabi ko nga, dapat you have your pen, you have your tickler kasi kayo ang tatanungin. And then next letter I, investigate medical problems that might combine with these factors and lead to behavioral issues. Baka naman meron yan ibang sakit. Ito yung tinatawag natin na comorbidity. Pag sinabi mo, narinig mo yung word na morbid, sakit. Mortality, death rate. Morbidity, disease rate. Comorbidity, baka naman merong ibang sakit na naging dahilan kaya gano'n ang ipinakikita niyang ugali. Ano ba yung pwede maging comorbidity ng dementia? Associated diseases like diabetes, UTI, sakit sa heart, mga gano'n. Ay, alam niyo yung mga sakit ng mga elderly. The next is create a plan, letter C, create a plan to prevent or respond to behavior issues. So magki-create ka na pagka ba may nagpapatugtog ng radyo, nagagalit siya, naglalaba, maingay yung washing machine, galit, naglilinis sa sala, tumutunog ang vacuum cleaner, yung ingay, ayaw niya, galit siya, nanonood ng mga bata, ang lakas ng TV, nagagalit, nagpatugtog ng radyo, lakas, galit, i-modify niyo lahat yun. Iaayos niya ng kwarto niya na hindi siya makarinig na anumang ingay, okay? So, kailangan po natin lahat yan gawin. So, what about evaluation? How it is working and change if needed. So doon sa pag-create, kasama din dyan sa plan ni doktor, kasi hindi niya pa naman sasabihin na, dementia sakit mo, Alzheimer sakit mo, hindi ganon. Okay, so these are the series of laboratory examinations and there's no diagnostic procedures na ipapagawa natin kay nanay. Okay, so yun ha. And then, yun yung plan ng doktor. And then, magpe-prescribe pa siya ng gamot ni mother. The question is, ito malaking big question mark. May pera ba? Diba? Kaya minsan yung plano na create ni doktor, hindi nangyayari. Pagdating ng follow-up check-up, pupunta after 1 week, sabi ko sa doktor, sige after 1 week, balik kayo sa akin na ito yung mga diagnostic procedure, pupunta ka sa hospital na ganito para ipagawa natin ng mga laboratory examinations na blah, 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 and everything. So after 1 week, ipina-check up niya ulit. Religiously, balik niyo yung pasyente. Pagbalik doon, Dok, pasensya na. O bakit? Hindi pa po dumarating yung pera padala ng anak. Hindi pa po dumarating yung pera padala ng asawa. So, hindi po namin nagawa yung mga procedures. Hindi po namin nabili lahat yung gamot. Hindi po na kompleto. O, di ba? Na-evaluate ng doktor, nagawa ba ito? Nasunod ba ito? Sa mga signs and symptoms, lumalabas pa rin ba nung binigyan natin ng gamot? So, minsan nagiging problema yung sinasabi natin financially incapable yung family. Kaya nga meron ng YAKA program under ng PhilHealth at DOH. Okay? So let's continue. What is sundowning? Okay. Kasi ito ay laging nararanasan ng mga may dementia. It is the behavior of the client tends to happen in the late afternoon or evening caused by change in the brain's function. So according to some research studies, it affects up to 20% of people with Alzheimer's and also affect older people who do not have dementia. Yung sundowning na sinasabi, ito yung moment na pag-aagaw ng dilim at liwanag sa labas kung nasa kwarto yan. Kaya the best thing is, yung kwarto, kailangan nakasara yan. Nakasara na, wala siyang makikitang liwanag sa labas. Hindi mo ipapakita yung nag-aagaw dilim. Okay? Ano yung tsura matandang nagsasundowning? Ayan.
Kung minsan kasi, pag open yung open yung curtains, tapos nagagaw dilim at liwanag, ay may mga sampay-sampay sa loob ng kwarto, nagkikreate ng shadow yan. So yung shadow na yun, misinterpreted na matanda. Ako ha? So doon siya biglang nagpapanik o biglang matatakot o nagsisisigaw. So nararanasan din ito ng mga elderly, lalo na doon sa mga, I will use the term squatters area, no? Kayo yung mga tao na walang nag-isip ng pera, ng problema. So laging ganun yung pag-aapon na saan naman kaya kukuha ng papakain ko sa mga apo ko the following day. So sabi nga dyan, hindi lang naman po mga matatanda na may sakit na Alzheimer's ang nakakaranas ito. Pati mga normal na elderly, nag-isip kung saan kukuha ng pera. So this is, take note, sundowning ha. Okay. Signs and symptoms of sundowning. One is agitated or upset or anxious. Kaya sabi ko nga, close the curtain para hindi nila makita yung yung environment sa labas. Confused or disoriented siya. Restless si patient. Irritable. Demanding at sigaw ng sigaw yan. Suspicious or paranoia. Mapagduda siya. Okay? Ito ay pinapakita sa anong paraan. Paano niyo malalaman? Galit o sumisigaw? Lakad ng lakad sa kwarto? Nagkakaroon ng hallucinations or illusions? Nagkakaroon ng mood swing? Tawa ng tawa? Biglang sisigaw? Biglang iiyak? Sa anong dahilan kaya? Okay? End of the day, exhaustion ba? Baka pinagod din nyo, pina-check up nyo, pero hindi nyo malang grinab. Anong ginawa ninyo? Pinag-tricycle ninyo, pinaglakad ninyo na mahaba, pinakyat nyo na hagdanan papunta ng MRT, pagbaba, pinalakad nyo na naman papunta ng hospital. Ano malang ipag-grab na lang ang matanda, kawawa naman. Pagkaya maaring meron siya nararamdamang sakit, maaring hindi siya makadumi o nahirapang dumumi o hindi makaihi. Maaring gutom, bored ang matanda, depressed dahil hindi nadadalaw, wala siyang nakakausap pa lang sa bahay, kundi ang caregiver at ang caregiver pa lagi nagtitiktok o kamese kachat niya yung afam niya at si caregiver as si pasyente pinapabayaan or maaring giniginaw o kaya naiinitan. Take note, pagka ang pasyente naka-AC na kaya air condition ang kwarto niya, kailangan yung temperature ng air condition room ay base doon sa kung ano yung pakiramdam niya. Yung gusto niya, yung temperature, yung loob, no? You call that yung atmosphere na hindi naman sobrang lamig, din naman sobrang init. Hindi yung magbabase ka doon sa kung ano gusto mo. Sobrang lamig pero nahirapan si patient. Having trouble sleeping, hindi nakatulog ng maayos. Anong dahilan kaya? 7 ways to reduce and manage sundowning. Signs and symptoms. One is track their behavior and look for pattern. Bakit kaya? Sa anong dahilan kaya? At lagi siya nagagalit at umiiyak o nagwawala. Alamin ninyo, baka naman yan ay pinagod ninyo na husto. Make sure basic needs are taken care of. Baka hindi siya nakakain, kulang siya sa yung sinasabing physiological needs. Foods, number 1. Water. Okay, hindi siya makadumi. Minimize noise, distraction, and shadows. Since paulit-ulit natin pinabanggit kanina. Be mindful of your own stress level. Baka naman nasisigawan mo na ang pasyente kasi burnout ka na. Okay? Take note, ang pag-aalaga ng may dementia, may Alzheimer's, it is yung lakas ng loob, challenge on your part na hindi mo siya sasaktan, hindi mo siya sisigawan, hindi ka give up. Establish a daily routine with your client. Anong ibig sabihin nun? Ganito yan. Kasi makakabawas ito sa anxiety ng patient at the same time yung pagod mo. Paggising pa lang sa umaga, daily routine nyo to dapat let the patient get accustomed with this daily routine na sa ganun, hindi ka mahirapan, hindi rin siya mahirapan. At paggising sa umaga, alam na ng pasyente yung expectation na what will happen the whole day. Kaya ganito. Paggising ng umaga, anong gagawin? Siyempre alam mo, gising na siya, prayer muna, magdadasal muna siya. Pagkatapos, diligpitin niya yung kanyang higaan. Pagkaligpit na higaan, pupunta na siya sa banyo, magtutoothbrush, maghihilamos, susuklay ng buhok, babalik sa kwarto, magpapalit ng damit. Routine yun everyday yun.
Samahan mo siya sa sala, sabihin mo dyan ka lang at ihanda ko yung pagkain mo. Routine lagi yon. Siyempre, no, bago kumain, paghugasin ng kamay, mga ganon. Ha? Routine na rin yun. Na everyday, pag lagi niyong ginagawa, yung masasanay na siya mismo magre-remind sa inyo. Yung gamot, naka-prepare na rin, na alam niya na pagkatas niya kumain, iinom na siya ng gamot. Kasi pagka ganon, daily routine, at yan yung nakasanayan niya na, walang kahirap-hirap pasunurin ang matanda. No struggle at all. No challenges at all. Why? Sanay na siya eh. Naging habit niya na yun. Kasi ginagawa ninyo everyday. Ikaw yung caregiver na masigasig, masipag. Hindi ikaw yung caregiver na ningas kugon. When I say ningas kugon, ngayon gagawin mo, bukas hindi naman kasi tinatamad ka. Kailangan consistent yung routine ninyo para ma-adapt ni patient. Nakuha ba? So pagkakain, nandiyan na rin yung schedule ko, ano oras siya maliligo, ano oras siya manonood ng TV, ano oras siya exercise, ano oras kaya lalabas sa garden, kung may garden man dyan, pwede mo rin siya ilabas sa plaza, anong oras, make sure na hindi pa siya sobrang init. Daily routine po, na kayo magpaplano, nakasulat niya sa Manila paper na malaki, isabit mo yun sa mataas para hindi niya maabot, pero mistik at tinuturo mo, ganito oras, ito gagawin natin ha, ganito oras, ito ganito ha. Alam niya na yun hanggang sa matulog siya sa gabi. Pati pagligo, hindi na yun magiging problema. Yes, daily routine nga yun, pati pagkain ng tanghali, ng almusal, breakfast, lunch, and dinner, daily routine na. But one early morning, ayaw niyang kumain. Eh ma'am, daily routine nga ginagawa ko, ayaw naman kumain. Aba, edi alamin mo kung bakit. Baka may namamagang ngipin dyan. May singawang bibig. May namamaga sa loob ng pisngi. You have to check also. Mag-daily routine may ayaw naman kumain. Ayun pala naman, may butas ng ngipin, masakit ang ulo, hindi makakain. Naintindihan niyo ba? So you have to treat the patient holistically. Hindi yung pang-ibabaw lang. Challenge, lakas ng loob ang mag-alaga ng isang dementia patient. Okay? So back to number 5, establish a daily routine with your client. Number 6, create a relaxing environment. Pag ang pasyente gustong kumain sa garden, then be it. Doon mo siya pakainin. Pag gusto niya sa sala, harapan ng television, hayaan mo siya. Sundin mo. Importante makakain at samahan mo, i-guide mo.